tapang, dangal, sakripisyo. These are the true markers of a Filipino soldier. Ako po si Mateo Gricelli, and we're bringing you the stories of heroism from the front line. Ito po ang Patriots. Sa gitna ng putukan, one soldier got hit. Hindi ito ang una o kahit pangalawa. Believe it or not, it's his 5th time. Year 2016. Tipo-tipo, Basilan. Master, balikan po natin yung 2016, yung nangyari sa inyo sa Basilan. Take me there, step by step. Ano nangyari nun? Nasa kwan pa kami, sir. Kampo 1 kami. Then, tumawag yung 18 IB sa Rangers Company, sir, na kailangan nila yung backup dahil nalaman nila na may encampment ng Abu Sayyaf doon sa malapit lang sa kanila, almost sa 50 meters lang doon sa 18 kwan. Tapos meron silang heavy na sir, equipment kagaya ng 50 caliber. Then unang pumasok na company, sir, is 8 at saka 7. Kayo, ano kayo nun? 14 kami, sir. 14. Kailan kayo pumasok? Kasunod kami ng isang araw, sir. Okay. And bumaba kami ng mga alas 3 ng hapon. Then, nag-igib ako ng mga... Kasi team leader ako, lagi kong sinasamahan lagi yung mga tao ko na mag-igib. Yun yung kumbaga SOP ng sir, Ranger. SOP ng may Ranger, body system palagi. Yes, so, sir. nag-igib kayo, tapos... Nag-igib kami, sir. May nakita rin ako nag-igib, sir, na dalawa. Nakalaban. Ang alam ko kalaban, sir, kasi nakaitim ng damit. Then, umakyat dun sa rubber tree yan na medyo pa ganun yung taas. Okay. Then, tinambayan namin, sir. Nikwento ko sa CO ko, may nakita kong dalawa, sir. Hindi ko pinutukan, baka alanganin. Nung pumuputok yung sir, yung chopper natin, re-rest back yung puputok din, retaliate din yung 50 caliber nila, sir. Pero hindi matamaan yung natin, yung impapawid. Nung kinumagahan, sir, nag-decision si CO, sir, na papasok kami ng alas 4. Okay. Pero nag-decide ako, sir, na bilang team leader, sir, ayaw ko papasok. Okay, so itong 2016 na sinabi nyo ayaw ko papasok, Master. Kumbaga, sanay ka na sa encounter. Yes, so sir. meron ka ng feeling na hindi pa ready itong pagpapasukan natin. Yes, sir. Bakit? Kasi yung alas 4 na yan, sir, hindi mo makita yung dadaanan mo. Alas 4 ng umaga? Yes, sir. Okay. Hindi mo pa makita yung dadaanan mo kasi line mines kasi, hindi mo maano yan kung may mga line mines, maliliit pa yung... Kasi na-visual ko yung, sa hapon pa lang, na-visual ko yung mga kahoy, maliliit. Hindi kaya kubera ng tropa. Kaya mas maigi yung makikita mo talaga yung kalaban. Kasi maano mo kung pwede ka makadrop, kung saan ka mag-drop, kung saan ka mag-cover. Kasi sa ganun na oras, sir, hindi mo makita. So nung sinabi nyo, sir, hindi pa pwede tayo pumasok, anong sabi niya? Sabi niya, sir, tama ka, sabi niya. Okay. Okay, papasok tayo ng 5:30 yung makita yung palad. May araw-araw na content? Yes, sir. Okay, so pumasok kayo 5:30? Yes, sir. Ngayon, siyempre, tapos na ako nag-leading, sir, kasi may mga leading kasi yan na may mga leading team kasi yan, sir, na nauna. Ngayon, natapos na ako. Bale, ako na yung panghuli, sir. Ang combat group lang kasi ang gamit namin, sir, kaya
anim na team lang, sir, yung combat group, hindi platoon, hindi platoon size. Kaya ako na pang-anim, sir, nagganyan yung style niya, sir, yung pagpasok. Okay. Yung 3 team yung nauna, sir. Ngayon, Yung isang team para sa ating viewers, ilang tropa, ilang sundalo yung isang team? 7, sir. Okay, 7. Yes, sir. So 7 kayo pumasok. Bale, 21 yung unang pumasok, sir. Okay. Itong maneuver nitong dalawa, sir, kaliwa. Okay. Itong isang team yung sa kanan, nag-iisa. Kaya nag-decide si CO, basa kunin mo yung kanan kasi kukunti lang napunta sa kanan. Sinong CEO nito? Si Captain Mendoza, sir. Captain Mendoza. Colonel Okay, so na ngayon, kumanan sir. po kayo? Yes, sir. Kumanan kami, sir. Ngayon, nakita ko na yung one team, pin down na sila, sir. Okay. Yung sa left side? May mga sa kanan, sir. Sa kanan, May okay. tama yung gunner, lead scout. Bali, 4 yung wounded na sa kanila, sir. Kasi benta yung kalaban, sir, kasi may running trenches. May mga cover sila. Ay, kami wala. Ngayon, ang pupukan doon, sir, 5 meters lang. Kasi yung pan nila, yung bunkers nila, malapit lang. 5 meters lang yung gap namin sa kanila. Pero meron silang ginawang kwan, sir, na parang pader. Yun yung kinoberan din namin. Yung running trenches nila, letter L. Kaya yung gwardiya nila, sir, yun ang pumuputok sa tropa. Okay. Ngayon, nung nagka-reinforce ako, sir, tinanong ko pa yung, meron kami sniper, sir, kaya lang, siyempre kung sniper kasi, sir, hindi gano'ng makareact kung ganun lang labanan, sir, 5 meters. Okay. Lapitan to. Kasi scope kasi, sir, yung gamit. Kaya hindi makaano yung sniper namin kasi malaki yung tao pag 5 meters, sir. Hindi nila makita, sir. Kaya ako, sir, nag-decide ako sa puno ng yung maliit na puno ng nyug, sir, na mas malaki pa sa akin, sir, mas maliit sa akin, sir, yung puno. So wala kang cover, Pero baga? nag-side lang ako, sir. Ni-side ko lang yung katawan ko para eksakto lang sa puno. Okay. Yun yung dalawang gwardiya, sir, pumuputok ng O3 tapos K3. Sabi ko na nung ni-aim ko na yung M16 ko sa kanya, sir, kasi nihintay ko yung paglolod niya ng M203, sir, kasi puputokan kami ng O3, sir, kaya lumampas kasi ganyan yung bundok niya, sir. Nakalapit kami sa kanila. Kaya yung bala niya pumupunta sa 9 company na nasa baba. Kasi kasama namin yung 9 company, back up sa amin. Eh nung nakita ko na pag-angat niya ng ganyan, sir, kasi nakita ko yung pag-load niya ng ganyan ng M203 niya, binobolt up ko na rin, sir. Doon na siya natumba. Then, nung kwan, sir, 5 meters lang yun siya. So lapitan yes, talaga to, lapitan lang, sir. Lapitan Okay. lang. Meron pang resistance ng K3, sir. Kaya nagdesisyon ako na papasukin ko. Nung tinapunan ko ng granada, sir, nakaiwas pa siguro yung naka-K3, kaya kasi hindi ko kasi na hinintay na yun, hindi ko kwan yung granada, sir, na meron 5 seconds yun. Basta tinanggal ko yung pin, tinapon ko, kaya naka-exit yung kwan, sir, kalaban. Kaya nung pagpasok ko, sir, sinalubong din ako ng baril, sir, pero naka-jump ako, sinabayan din ako ng tapon, sir, kaya yung granada, nagsabay-sabay kami na ganyan, sir. Nagsabay kami ng ganyan. Kaya yung tama ko dito, sir. So ito yung first wounded in Yes, action sir. po nyo. So ano Yes, sir. nangyari? Anong tama nyo po? Dito, sir. Nung Okay, sa balikat. kwan, sir, kaya ko pa naman maiputok, sir. Kaya aninag ko yung K3, sir, nagkakarga ng bala, sir, sa kwan niya. Pinutukan ko ulit, sir. Kaya nung pag-assault ko, sir, ganyan sila dalawa. Okay. Kasi isang maliit lang yung kwan nila, sir, box. Ganyan sila dalawa, sir. Kaya yung kanan ko, sir, namanhid na. Kaya tinalian ko, sir. Kinuha ko yung tali ng kasama ko, dito niya. Tinalian ko. Kinaliwa ko na yung baril ko, sir, para umassault. Nag-assault ka pa Yes, sir. pagkatapos ng tama nyo? Nag-assault ako, sir. Nung natamaan kayo, Master, anong pumasok sa isip nyo? Sabi ko naman na konti lang naman, sir, yung tama ko. Sabi ko, hindi naman gaano, malayo naman siguro sa puso. Kasi dito man yung At tama ko, ranger sir. naman to, kahit anong papasukin Sabi ko, mo, walang sir, problema. Wala. Kung sa enkwentro kasi, sir, hindi ko na naisip yung pamilya ko. Basta iniisip ko yung trabaho ko. Basta yun lang ang iniisip ko lagi, yung sumunod sa officer ko, na walang hesitation. Hindi ako hindi. Pag, sige, assault ka. Wala akong sinasabi na hindi, sir. Basta Assault ka lang. nag-assault pa ako, sir. Pagkatapos ng assault, sir, then umassault na rin yung mga ibang platoon, sir, ibang team. Kaya nag-decide si CO, nakita niya yung dugo ng kamay ko, sir, doon sa kamay. Dumugo ito, sir, papunta dito. Magpa-evac ka na.
di dumating yung chopper, sir. Sabi ko, nandyan yung 50 caliber, kunin nyo na lang. Nasa loob yung 50 caliber, sir. So Kaya nakuha nyo? Nakuha yung 50, sir. So mission accomplished. Mission accomplished. Nakuha nyo yung kalaban. Yes, sir. So bumulik po kayo nagbilo na kayo? Saan po kayo dinala? Sa Zamboanga, sir. Technical Staff Sergeant Basa survived his first combat wound after a deadly encounter with terrorist Abu Sayyaf group in Basilan. Yet fate had another challenge awaiting in the wings. The injury he survived was just a glimpse of the much greater sacrifices and dangers awaiting him. Sa gabal yung M4 kong tatakbo ako, sir. Kasi butas lang na maliit yung papasukin ko. Kaya nipam ko dito, sir. Kaya kung sasabog man ito, sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang ako mamatay. Higit 400 na ang patay sa bakbakan sa Marawi City. Sa Lanao del Sur dahil sa pagsugod ng mga armadong kalalakihan sa lungsod. Ginagawang utusan, pinagsasamantalahan at pinapatay kapag hindi sumusunod sa utos. A year after, 2017, Marawi, Lanao del Sur. Pag-usapan po natin yung Marawi, yung nangyari sa Marawi kasi nabalitaan ko na-injure ka rin doon. Yes, sir. Ano nangyari, Master? 3 beses, sir. Kasi nung nasa kuwan na kami, sir, ground zero, doon na yung kalaban talaga na marami, sir. Meron kaming target na isang building, sir, na medyo hirap din kami doon kasi yung retaliate ng kalaban, malakas talaga. Okay. Kasi may gate din sila na bakal, tapos may kandado na bakal, sir. Kaya yung molotovs namin, sir, hindi kaya masunog yung location kasi may swimming pool pala sa baba. In-order ko yung isang tao ko na malaki na basagin niya yung kandado. Then, Building to, kumbaga? Yes, sir, Okay. building. So binasag yung kandado? Binasag yung kandado, sir. Nung nabasag yung kandado, binuksan ko, sir. Pinutukan kami ng rifle, sir, na 4. Kasi may mga kalaban sa loob ng kwarto. May kalaban doon sa building, sir. Toy Story kasi, yun, Okay. sir. Ngayon, may swimming pool sa baba niya, sir. Yung gate kasi, sir, may kandado. Okay. Kaya pinilit namin yung binuksan. Then, noong umatras kami konti kasi may putok. Ang sabi ko, bigyan nyo ng backupan nyo kami ng putok. Sabi ko sa isang team, sir, backupan nyo ako ng putok kasi may pumuputok sa taas. Okay. Nung binakapan ako, sir, doon na yung team ko, pasok kami, sir. Okay. Eksakto pumasok kami, cover kami doon sa swimming pool, ng gilid ng swimming pool. Yung nadapaan ko, sir, wire. Then, wire na yon. Sabi ng ko, sir, ng lead scout ko, Sergeant, nadapaan mo na yung IED. Sige, atras na kayo. So nadapaan mo na yung IED? Yes, sir, nadapaan ko na. Anong nararamdaman mo? Anong pumasok sa isip mo na sinabihan ka, Master, nadapaan mo yung IED? Wala, sir, pinaalis ko na sila, sir. Sabi ko, mauna na kayo mag-backtrack. So, nung moment na yun, handa ka na mamatay, Yes, sir. kumbaga. Kasi kung pumotok, sir, siyempre meron kasi sir, na pressure bomb, pag dinapaan mo, hindi pa puputok yan. Pag umalis ka, saka puputok. Kaya inuna ko pinatras yung tropa ko, sir. Backtrack kayo, maghanap na lang ako ng daan. Kasi yung parte ko, sir, pinuputukan ako banda dito, kaya naghanap ako ng butas na madadaanan. So, ano nangyari pagkatapos na nun? Pagkatapos nun, sir, umatras yung mga Tropa. team ko. Then, nipam ko yung dibdib ko, sir, nandun sa niya, sa may puno ng wire. Nidahan-dahan ko tong ko, sir, kasi yung gamit ko na, sir, 45. Nilagay ko dito yung ko. Kasi sa gabal yung M4 kong tatakbo ako, sir. Kasi butas lang na maliit yung papasukin ko. Kaya nipam ko dito, sir. Kaya kung sasabog man ito, sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang ako mamatay. Ganun lang. Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yon? Nagbabay ka na, nagpaalam ka na sa pamilya mo o trabaho pa rin ang pinag-iisipan mo? Ang iniisip ko dun, sir, yung makawala dun sa sir. Kung mabuhay pa ako, sir, wala na akong iniisip na iba, sir, kung hindi makawala dun sa na yun, line mines, yung Okay. IED.
Yun lang ang iniisip ko, sir. Ang iniisip ko noong una, pinatras ko yung tropa ko para kunti lang mapinsalan niya. So balikan natin doon. Nandun ka na, nakahiga ka na sa IED. Anong sunod? Sabay takbo ako. Kung pumutok man at makuha pa rin ako ng sharpnail niya, at least kunti lang pinsala ko. Yun lang yung kwan ko, sir. Nung nakatras na ako, sir, doon na nagtambay na kami sa kwan, sir. Hindi siya pumutok. Ngayon, nung nagtambay kami doon, tumawag si CEO ng EOD. Nung ginalaw na ng EOD, sir, sa stick, kasi may cover yung EOD, nag-cover siya na ginalaw niya na stick, doon na sumabot, sir. Wala ka na nun. Wala ako doon. Nakalabas ka na nun. Nandun ako doon sa malapit sa EOD, sir. So malaking, kumbaga, Master, malaking hingayan sa sarili mo. Sabi mo, Sabi ko, Salba ka na naman. Panginoon siguro, sir, yung kwan. That split-second decision to shield others proved exactly the kind of leader Technical Staff Sergeant Basa was to his men. But his courage would be tested once again. Hanggang walang patid yung bakbakan dito sa may Marawi City. Sa In the middle of an encounter with a mounted terrorist group, he braved the crossfire to rescue a fellow soldier. For Basa, leaving a man behind was never an option. Hospital yun, sir, eh. Puro tangki ng oxygen, tapos tangki ng lutuan, tapos sumabog. Ganun, sir. Ay, nakikita ko yung kasama ko, Sergeant, tulungan mo ako, masusunog ako. so Yung may kinuha mo tama, siya. sir. Yo, sir. Ngayon, umakyat na lahat yung iba, sir, kasi nasunog, eh. Siyempre, hindi ko siya pabayaan, sir. Kung pabayaan ko, mamatay. Kaya, hinintay ko na lang yung reinforce ko, sir, na kwan, habang hinihintay ko, sir, hinihila ko siya. Paakyat sa hagdanan kasi mabigat. Kaya kung lalapit yung kalaban, sir, alam namin may tama kayo. Sabi nila, sir, malapitan lang, sir. Alam namin may tama kayo. Pag pumutok sila, sir, putukan ko din sila kasi yung magazine ko, sir, 100 rounds. Okay. Kaya hindi nauubos. Kaya pag pumutok sila, pumutok din ako ng double tap, tuktok, para hindi lang sila makalapit. Okay. Habang hinihila ko yung kasama ko, akyat, pumuputok ako ng tig-isa lang para hindi sila makalapit. Grabe. Tapos, Inakyat ko siya, sir. Nung nakalahati namin yung hagdan, sir, sakto may dumating na nag-rescue na sa amin na kasamahan din namin, sir. Okay. Kaya inakyat kami, sir. so nakalabas kayo. Nakalabas kami, sir. Then, nung ano namin sa hospital, sir, yung kwan, gusto, butas lang yung dadaanan mo kasi sa pader, sir. Alanganin. Alanganin yan, mamatay na siya, maubusan ng dugo. Diyan nyo pa ipadaan. Di pinadaan ko ng kalsada, sir. Nagdesisyon ako, kunin ko yung machine gun. Akin na muna machine gun. Plaster ko ng kalsada para ma-evacuate lang siya. Doon, pinlastaran ko yung kalsada, sir, kasi may umi-snipe. Grabe, Kaya Master. binibira ako. Grabe, Master. Ako, sinubukan ko imagine itong mga kwento mo ngayon dahil mas lagpas pa to sa isang action movie. Yes, sir. Talagang Sir. hindi ko maiintindihan talaga kung anong pinagdaanan nyo, yung heart rate nyo at lahat ng kaba nyo at Yes, sir. yung adrenaline, kumbaga. Master, yung sunod na tanong ko para sa inyo, bakit important sa'yo na magiging lead, na mag-lead mismo sa team? Ikaw mismo, binibigay mo talaga yung buhay mo bago ang iba. Walang pabayaan sa Ranger, sir. At least, nandun din yung kumpiyansa ko, sir, na maglilid kasi hindi ako pinapabayaan. Ito ba ang sinasabi walang iwanan? Yes, sir. Ang isang Yes, Ranger, sir. ethos, motto natin Yes, sir. ng walang iwanan. Bahala na mamatay. Lahat. Basta walang maiwan, sir. Oo. Namumuno siya bilang leader is pinapakita niya kung anong kailangan gawin. Leading by example, ginagawa niya dahil concerned talaga siya sa team niya na dapat kumpleto lagi, walang malagas sa team niya. Pinapangunahan niya talaga sa lahat ng mission na binibigay sa kanila. Technical Sergeant Basa survived the firefights of Marawi, but another life-threatening ordeal awaited him in Patikol, Sulu. And it would force him to fight for his very life once more. Dumating yung lead scout ko, sir, sa akin. Sergeant, Master, pan ba yan? Kalaban ba yan? Kasi may helmet din, sir. Tapos nakaganyan sa importin niya. Hindi nakalaban yan. Unti-unti nang nagkukupkop ng militar ang mga natitirang lugar na pinagkukutaan ng Mauti Group sa Marawi. Nang umuwi ang mga sundalo sa Marawi matapos ideklara ng malaya ang syudad mula sa mga terorista.
Pero pagkatapos ng Marawi, Master, akala mo magpapahinga ka na. Yes, sir. Pero binalik ka. Pumunta kami ulit sa Sulu, sir. So nung bumalik ka sa Sulu, ito na naman ang isa pang injury nyo, kumbaga, wounded Yes. in action. Yes, sir. Ano nangyari doon? Yung meron kami kasing kwan sir, brigade operation. Kwan yun sir, patrol, brigade operation patrol. Nagpatrol kami sir, pero yung dala namin pagkain sir is 7 days, then nag-resupply kami sir ng another 7 days. Okay. Para maikot lang namin yung vicinity ng Patikul. Then nung pa-exit na kami sir, kasi last day na po yung kwan namin, yung pagkain namin sa bundok, last day namin, na-exit kami. Masaya kami mag-exit, sir. Kaya Okay na lahat, exit pauwi na po, na. pauwi na. Then yung para makapahinga na rin sa kampo. Yung helmet namin, sir, nilagay namin sa backpack. Okay. Kasi leading team yung kwan, sir, yung 13 company, pero nagiging 17 ngayon, 13 company leading. Then yung 15, sir, nahuli sa taas kasi si Batcom yung gitna. Okay. Ngayon, nung pagbaba namin, sir, may nakita kaming sibilyan na naglalaba. Okay. So nakita mo yung kumot, sabi mo, yun yung kumot nilalaba kanina nung naskupan ko Yes, siya. sir. Tapos ano nangyari? Ngayon, sir, ako, siyempre, kumpiyansa rin ako sa sarili ko, sir, na kuan. May Panginoon naman, kung siguro, kung oras ko na. Ako, din nagarilyo lang ako, sir, sa puno na maliit. Ganyan ako, then, dumating yung lead scout ko, sir, sa akin. Sergeant, Master, kuan ba yan? Kalaban ba yan? Kasi may helmet din, sir. May helmet siya na nakaano ng kuan, ng Muslim. Tapos nakaganyan sa importin niya. Hindi, kalaban yan. Hindi pinutukan ko agad, sir. Yung scope ko, sir, malaki. Oh. Kaya dinibdib ko yung tama ko sa kanya. Di lumipad yung importin, sir. Tumama. Tumama sa kanya, sir. Muman siya. Yung importin, sir, nabitawan niya kasi kaganyan, sir. Nabitawan niya pa ganyan, sir. Nung umassault kami, sir, doon na yung hindi ko na malayan na bumagsak ako, sir. Pero para kung nyug na bumagsak, sir. Ikaw. Dalawa kami umassault, sir. Okay. Tapos? Yung tropa ko, sir, nandun na sa Dead Creek, pinaplastar ko doon. Umassault ako, sir, para i-maneuver ko sana. Okay. Pero para akong nyug na tinamaan, sabi ko, umangat ako, baka pugutan pa ako. Kasi yung pan ko lang, ni-insert ko, sir. Ni-insert ko na magazine, maiksi. Okay. Ngayon, ang pan kasi nakikita ko yung dugo ko na gumaganyan sa taas, di tinakpan ko sa gloves ko, sir. Sa kanan ko So may naramdam ka sa likod na parang sinuntok ka talaga bigla? Yes, sir. Ba yung natumba ako, sir. Okay. Tapos may dugo lumabas sa ulo Yes, mo? sir. Yung parang fountain, sir. Anong naisip mo nun? May tama ako, sabi. Yun lang ang pan ko, sir. May tama ako. Hindi, bumalik ako dun sa creek, sir. Di, ginanyan ko. Tingnan mo nga kung malaki, sabi ko sa lead scout ko. Malaki, master, ano mo muna, patakpan mo muna sa medics. Sige, babalik ako. Sabi ko sa kanila, second to my command, i-take charge mo muna. Huwag kayong walang atrasan. Hold the line, sabi ko. Hintayin niyo ako dyan, sabi ko. Tapos ano nangyari sa'yo? Yun, nandun ako sa nyug, sir, na medyo lumapaypay ako, sir, kasi maraming dugo nawala, eh. So, wow. So, natamaan ka ng ano? Important, sir. Diretso sa ulo? Yes, sir. Nadaplis o pumasok talaga? Pumasok, sir. No, ito yung balot ng utak, sir, gumanyan, tapos gumanyan rin yung balot. Hindi siya pumasok doon sa balot. Yung utak nito, sir, di ba may balot yan na plastic, sir? Gumanyan niya, sir, tumagilid. Halos din naman siya nanghina pag ang makita mo, pag ang wala lang sa kanya. Pero makita mo siya na may dugo nga. Kaya yun, ginawa namin pagaan na paano siya makaalis doon sa lugar na yun, sa pwesto niya. Iyak po ako na iyak kasi hindi ko alam mga gagawin ko. Na lang, kinomport na lang ako nila, mama. Parang, lagi akong nag-iisip na baka nakomatos na ako. Kasi ulo po yun. Nakakatakot pag ang ulo ng matamaan. Against all odds, Technical Staff Sergeant Basa survived a fatal head wound, proving that for him, every new day is a gift. For every battle he endures in the front lines, his ultimate goal is always to make it back home. A loving husband and a devoted father of 5,
his greatest mission is, and always will be, the family he protects. Dating po sa bahay, tatay na tatay po. Pagdating niya kasi sa amin, hindi yan pumipili sa trabaho. Trabaho ng babae, ginagawa niya yan. Magluto, maglaba, tinutulungan niya ako maglaba. Kasi bumabawi sa amin dahil matagal nawawala pag nasa sa mga destino niya po. Technical Staff Sergeant Basa's extraordinary heroism did not go unnoticed. A 5-time Gold Cross recipient, he was even considered for the nation's highest military honor, the Medal of Valor. But for Basa, the true measure of a soldier is never found in medals. It is written in sacrifice, bound by duty, and proven by the lives he brought home. So Master Basa, kapag isipin mo talaga at idibdib mo niyo po, anong ibig sabihin ng tunay ng kabayanihan? Kung para sa akin, sir, hindi ka hingi ng kapalit. Kapalit na yung mga kuan mo, yung mga sakripisyo mo, yung mga nagawa mo, yung mga award mo, kung kusang ibibigay lang yan, kung ibibigay sa'yo. May mga award ako nakuha na hindi naman yun yung sukat ng buhay na natin, kundi yung respeto, disiplina sa buhay. Walang atrasan pagdating sa pagmamahal ng ating bayan. Thank you very much for tuning in. I hope this story reminded you of why it's an honor to be a Filipino. Ako po si Mateo Richelli at saludo po tayo sa bawat isa.